At ngayon, reminder ng Holy Spirit, dahil sinabi po natin kanina, I love you, Holy Spirit. Siya naman po ay magpaparemind sa bawat nag-I love you. At siya ay mahanda ng daan sa harapan ko. Kung may messenger, may nagsugo. At kung may nagsugo, may isinugo. May mga kakilala po tayo o maaari ikaw, isa ito. Pastor, sino ang Panginoon yan sa Malakay? Kasi nga, dyan sa Old Testament, yung Panginoon dyan ay pwedeng katawagan noon sa hari o boss, Panginoon. At yung mga matatalino, pwede po nilang sabihin, Pastor, sino ang Panginoon diyan? Sino ang susuguin diyan? Ang tawag sa mga boss or hari, Panginoon din eh. Yan yung mga matatalino. Imbis na yung leading ng Holy Spirit, mikipag-isa at mikiayon, sasalungatin ka. Ganun ang matatalino eh. Ang reminding ng Holy Spirit ngayon, kung ano yung kailangan mo ngayon, yun ang kanyang tutugunan. Kung ganun ang tanong ng mga matatalino, isa lang ang sasabihin ko sa kanila. I-try mong lumapit sa banal na Espiritu at siya yung kasagutan. Yung deep things of God, hindi malalaman ng isang taong matalino. Ang katalinuhan na hindi nagmula sa Panginoon, mapahamak mo siya. Basahin po natin sa Malakay 1 to 3. Chapter 3. Narito, aking sinugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harapan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay bigla paroroon sa kanyang templo at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya ay dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita, sapagkat siya'y parang apoy dadalisa at parang sabon ng mga tagapagpaputi. At siya'y umuupong gaya ng nanginginintab at magdadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi. At kanyang pakikinising parang ginto at pilak at sila'y maghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katuwiran. Kung yung mga tanong ng mga tatalino ay sino, ano, ang sagot ko, kausapin nilang Holy Spirit, malalaman nila ang kasagutan. Ini-emphasize dito ng Holy Spirit, ang Panginoon, mayroon siyang messenger. Sabi niya, I will send my messenger and he shall prepare the way before me. At siyang maghahanda ng daan ng Panginoon. Una, kung titignan po natin doon sa nais ng Holy Spirit na ipating sa atin, ini-specific niya, mula sa heaven, yung Ama, yung Diyos, mayroon siyang messenger. Psalms 91:11, sabi po niya rito, sapagkat siya ay magbibiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. So, ibig sabihin, ang Diyos, mayroon siyang messenger doon sa heaven. Pangalawa, dito sa lupa, noong 2,000 plus years ago, yung mga hari at mga Diyos, Panginoon ang tawag nila. Yung hari o yung Panginoon, mayroon silang messenger. Pangatlo, noong kapanahunan ng Panginoong Jesus, mayroon siyang messenger din. Sila yung 12 disciples. Sila po yung nagbibigay babala. And then pang-apat, bago dumating si Jesus, may specific, physically, na kinatagpo ng Holy Spirit na isinugo ng Ama, si John. Si John po, siya po yung nagbautismo sa Panginoong Hesus. Puspos po siya ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit sinugo ng Ama para ang taong ito, siya ang kakasangkapanin para bautismohan ng kanyang sariling anak. Amen? Kontrol po siya ng banal na espiritu na siya po ay isang messenger ng Ama, ang Holy Spirit. John
chapter 1, verse 6. Naparito ang isang tao na ang pangalan niya ay Juan na sugo mula sa Diyos. Ang Diyos Ama nagsugo physically si John. Si John naman po, binautismuhan niya si Jesus Christ, nag-gather po siya ng 12 disciples. Yung 12 disciples, sila naman po yung messenger ni Christ. Siya naman po yung tagapagdala ngayon ng mga binabalita ni Jesus Christ. Naunawaan po natin. Ano sabi ni Jesus Christ? Umiling sa Ama. Makikita na po natin dito, step by step. Si Jesus Christ, noong alam niya na papunta na sa Ama, umiling siya ng isa pang patnubay, yung Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit, siya po ngayon ang sinugo ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. Mula sa Panginoong Jesus, sinugo niya ang isa pang patnubay, ang Holy Spirit. Sa John 1, 7 to 11, Rito siya upang magpatutulong sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan ng niya. Kasi sige po. hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Pati ganun yung sa 9? right. Ito ang tunay na ilaw. Hanggang 11? Sige po. Ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Then, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala sa sanlibutan. Ito ang nanilikha sa pamamagitan niya. Then, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ang sarili niyang kababayan. Amen. Amen. So nakita po natin dito na hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Mula roon sa kanyang anak, mula doon sa mga lingkod, mula sa Panginoong Hesus, may mga messenger. Gumagamit ang Diyos para ipaabot sa iyo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ngayon, ang problema, papaano na maunawaan po natin yung mystery na kahit pumasok ka sa Bible school, kung hindi nila kilala, sabi kanina, hindi siya kinilala sa sanlibutan. Sa John 1, 7 to 11. Hindi siya nakikilala ng sanlibutan, si Jesus Christ. Kung kilala nila si Jesus Christ, dapat kilala nila din ang kanyang sinugo. Amen? Pag hindi nila kilala ito, paano sila magbabago? Kasi ang labanan sa loob. Ang labanan spirit by spirit. Matindi ito. Ito ang susi. Dito sa Mateo 6:33, pag sumakitan ninyong, hanapin muna ninyo ang kaharian. Yun yung first step. Pag sumakitan muna ninyong, hanapin ang kingdom at righteousness. Kung ang kingdom ay nasa Rakamon, doon sa langit, banal doon. At kung ikaw ay namatay dito sa lupa, alam mo, yung kingdom ng Ama at ng Anak nasa langit na ang lahat doon ay righteous, papaano ka maging righteous din dito? Makakapasok ka bang madumi doon sa kabanal-manalan? So kailangan mo yung messenger ng Panginoong Hesus para ikaw, habang nabubuhay rito sa lupa, i-guide ka niya. Ibabalita niya kung paano ka kalugod-lugod sa Diyos. At pag namatay ka physical, pupunta ka sa langit. Amen? Amen. Hallelujah. Paano kung hindi mo kilala si Holy Spirit? Wala. Mintes. So kailangan hanapin mo muna ang kinaroroonan ng Ama at kung ano yung mga karakter roon.
Doon ba ay holy? Holy place? Mga banal doon? Oh, righteous. Ngayon, nasa lupa tayo, nasa darkness tayo, nasa paligid po tayo ng masasama, mga control ng mga demonyo, mga espiritu. Ngayon, sino naman ang kukontrol sa'yo? Sino naman ang pwede niyang gamitin ng Diyos? Si Juan, wala naman dito. Ngayon, kung baybayin mo yung buhay ni Juan, sino yung kumontrol sa kanya? Nasa ilang na siya. Aslangay na, rokti magtiwana. Aslangay palpalama. Kasi nga, ayaw niyang mikihalubilo doon sa kumukot siya sa kanya. Kasi nga, kung di ba, noong nakakuha ka, irmatan nyo, aslangay, mati ka aming magbaga na kanya mo. Di ba? Ay, kastoy taramida, magluto ka, ti papaya, kamti salamagi, mamati ka nga dagos. Kasi nga, aslangay, irmitan nyo, aslangay, manghuhula, kasi dyan. Pero nung nagdisinte, mamati ka, wala, hindi ka di ba? Si John, yung Holy Spirit lang ang kanyang kahalubilo, kanyang kalakasan. Specific, ano ba ang leading mo, Holy Spirit? Ganito. O, ang ganda. Tayo, pastor, anong leading ng Diyos sa'yo? Yung pastor nga, hindi leading ng Holy Spirit. Bakit? Kung leading ng Holy Spirit, yung nasa Kanya, matitikman mo. Yung, hallelujah. Purihin ng Diyos. Noong may love gift na tawag. Ang ginawa ko sa aking mga kasama sa ministry, binigyan ko sila ng EDM agad. At saan ko hinugot yung allowance ko? At may usapan kami. Lahat ng darating na allowance ko, bibigyan ko sila monthly sa ATM na hindi alam ng namumuno. Pero yun ang puso ko eh. Amen? Ganun. Na kahit bitin, gusto kong yung matitikman ko, kinakain nila. Amen? Amen. Hallelujah. So, kailangan po natin malaman kung nasaan yung ama, yung anak. Hindi pwede yung ang Diyos. Ito na naman eh. Yung matatalino, ganito na naman eh. Pag Diyos ang usapan, anywhere, sabi sa'yo. Yung sabi nga ng Holy Spirit, specific. Colossians, basahin mo, sister. 3 verse 2 o 1 and 2. Nasa kanan ng ama ang anak. Kung wala rito yung anak, wala yung ama, nasaan? Basahin mo, sister. Colossians 3 verse 1, kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So, ilarap ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Amen. Ngayon, specific, pinaalam sa atin ng Holy Spirit, nasaan yung ama, nasaan yung anak, nasa langit. Ngayon, kapag nananalangin ang mga matatalino, ganito, Lord, maraming salamat. Pero, ang daming Lord eh. Pero yung mindset, gaya ng mindset ko noon, yung Panginoon, basta Panginoon. O Diyos, yun lang alam ko. Pero, kailangan malaman mo pala specific na ang ama nasa langit, yung anak nasa langit. Pero yung matatalino, sasabihin na naman, ang Diyos anywhere, brother. God is everywhere. Brother, nangusap ang Diyos sa akin. Ang Diyos, pag nakaupo, kung King of King, nakaupo lang yan. Sino ang utusan niya? Psalms 91 verse 11. Magtatagubilin ako ng angel para ingatan ka. Hindi siya ang Panginoon, hugasan mo nga yung dalusan mo natin kanin may pagbalinin na pa nga taga Bugaw, taga Dalosting na po niya. Di ba? Nagkakararag tayo hindi? Puro tatta.
Kasi palararamitan tayo. Apo Diyos, dalusan dati kaninmi. Apa yung ngay kasi dyan Yun yung sign na innocente pa sa pagkakilala specific ang tao. No kasi di prayer na. Kundi, Lord, salamat dati nga kaninmi tutugunan. Kung ganun ang tanong ng mga matatalino, isa lang ang sasabihin ko sa kanila. I-try mong lumapit sa banal na Espiritu at siya yung kasagutan. Yung deep things of God, hindi malalaman ng isang taong matalino. Ang katalinuhan na hindi nagmula sa Panginoon, mapahamak po siya. Basahin po natin sa Malakay 1 to 3. Chapter 3. Narito, aking sinugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harapan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya ay dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita, sapagkat siya'y parang apoy dadalisa at parang sabon ng mga tagapagpaputi. at siya'y umuupong gaya ng nanginginintab at magdadalisay ng pilak at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi at kanyang pakikinising parang ginto at pilak at sila'y maghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katuwiran. Kung yung mga tanong ng mga tatalino ay sino, ano, ang sagot ko, kausapin nilang Holy Spirit, malalaman nila ang kasagutan. Ini-emphasize dito ng Holy Spirit, ang Panginoon, mayroon siyang messenger. Sabi niya, I will send my messenger and he shall prepare the way before me. At siyang maghahanda ng daan ng Panginoon. Una, kung titignan po natin doon sa nais ng Holy Spirit na ipating sa atin, ini-specific niya, mula sa heaven, yung Ama, yung Diyos, mayroon siyang messenger. Psalms 91:11, sabi po niya rito, sapagkat siya ay magbibiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. So, ibig sabihin, ang Diyos, mayroon siyang messenger doon sa heaven. Pangalawa, dito sa lupa, noong 2,000 plus years ago, yung mga hari at mga Panginoon ang tawag nila. Yung hari o yung Panginoon, mayroon silang messenger. Pangatlo, noong kapanahunan ng Panginoong Jesus, mayroon siyang messenger din. Sila yung 12 disciple. Sila po yung nagbibigay babala. And then pang-apat, bago dumating si Jesus, may specific, physically, na kinatagpo ng Holy Spirit na isinugo ng Ama, si John. Si John po, siya po yung nagbautismo sa Panginoong Jesus. Puspos po siya ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit sinugo ng Ama para ang taong ito, siya ang kakasangkapanin para bautismuhan ng kanyang sariling anak. Amen? Kontrol po siya ng banal na espiritu na siya po ay isang messenger ng Ama, ang Holy Spirit. John chapter 1 verse 6, naparito ang isang tao na ang pangalan niya ay Juan na sugo mula sa Diyos. Ang Diyos Ama nagsugo physically si John. Si John naman po, binautismuhan niya si Jesus Christ, nag-gather po siya ng 12 disciples. Yung 12 disciples, sila naman po yung messenger ni Christ. Siya naman po yung tagapagdala ngayon ng mga binabalita ni Jesus Christ. Naunawaan po natin. Ano sabi ni Jesus Christ? Humiling sa Ama. Makikita na po natin dito, step by step. Si Jesus Christ,
noong alam niya na papunta na sa Ama, umiling siya ng isa pang patnubay, yung Holy Spirit. Kaya yung Holy Spirit, siya po ngayon ang sinugo ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mula sa Panginoong Jesus, sinugo niya ang isa pang patnubay, ang Holy Spirit. Sa John 1:7-11, Rito siya upang magpatutulong sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan ng niya. Kasi sige po. hindi siya ang ilaw, subalit na parito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Pati yan ay sa 9? ito ang tunay na ilaw. Hanggang 11? Sige po. Ito ang tunay na ilaw na marating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala sa sanlibutan. Ito ang nanilikha sa pamamagitan niya. 11. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ang sarili niyang kababayan. Amen. Hallelujah. Amen. So nakita po natin dito na hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ang ilaw, upang sa pamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kanyang patutuhanan ang ilaw. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid, bagay ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Siya ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakikilala ng sanlibutan. Siya ay naparito sa sarili niyang kanya at siya ay hindi tinanggap ng sariling kanya. Ang Diyos lahat kanya. Si Jesus Christ naparito, sinugo ng Ama para iligtas ang mundo. Ang Diyos lahat ay sa Kanya, pero yung sa Kanya hindi tinanggap. Tayo na nasa Kanya, hindi natin tinanggap siya. Napag-aari naman niya tayo. Ganun ang ibig sabihin po ni Juan. Isinugo ng Ama si Jesus, hindi kinilala ng mundo. Nasa sa Kanya naman yung mundo. In short, ikaw at ako ay sa Kanya, pero hindi natin siya nakilala. Nabagamat siya ay sa Kanya tayo. Kapag may ari ka niya. So ang point dito, pag hindi mo kilala si Jesus Christ, yung messenger niya, hindi nyo mo rin makikilala. Yung Kanyang susuguin. Yun yung isa sa problema sa isang tao. Kaya walang pagbabago kahit napakatagal mo ng Kristiyano, walang pagbabago kahit marami kang alam sa salita ng Diyos, pero kung wala yung Kanyang messenger na Kanyang hiniling sa Ama na magpapaliwanag sa lahat ng sinabi, walang pagbabago. Yun pa rin yung puso mo noon at ngayon. Matigas na puso, suwail na puso, at hindi nagsisearch kung sino talaga ang messenger ng Panginoong Jesus. John 3:3, sapagkat ito yung sinasalita sa pamamagitan ng propeta Isaiah na nagsabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang Kanyang landas. Hallelujah! Sinasabihan po ng Diyos, thank you po, ang Kanyang messenger na tuwirin, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang Kanyang landas. Kung isa po tayo sa messenger, through the Holy Spirit, ginawa po tayong messenger, control tayo ng Holy Spirit, gaya ni John,
control siya ng Holy Spirit, kaya binautismohan niya si Jesus at napulpil yung prophecy ni Isaiah na ang isang bata na walang iba kundi si Jesus Christ ay babautis